Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Good morning po sa bawat isa. Ako po si Sister Liz Ilagan ng CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit. Ang pang-araw-araw nating debosyon mula sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula ay samahan niyo akong manalangin. Father God, thank you for the new life that we have today. Thank you for the fresh air na nalalanghap namin sa umagang ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, naisip, nagawa, naisalita o naramdaman. Cleanse us, O God, with your holy blood at ihanda niyo po ang aming puso at ang aming isip upang ang bawat isa ay makaunawa sa nais mo pong ituro sa amin. Ikaw po ang makita at maluwalhati sa araw na ito. Ito po ang aking panalangin. In Jesus' name, Amen. Ang devotion po natin ngayong umaga ay makikita sa Deuteronomy 28 verse 15 to 19 na pinamagatang Introduction to the Curses. Sabi po sa verse 15, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos, ang mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang sumpang ito. Verse 16, susumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. 17, susumpain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at mga pagkaing nagmumula roon. 18, susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak, mahinang ani at kaunting alagang hayop. 19, mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Sa talata pong ito ay itinuturo sa atin ang mga bagay na maaaring mangyari o maganap sa atin once na tayo po ay hindi sumunod sa kanyang mga utos. Marami pong isinulat na utos ang ating Diyos at isa po dito ay ang first and great commandment na makikita sa aklat ng Mateo 22 verse 37. You should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kung babalikan po natin noong panahon ni Moses, noong isinulat sa bato ang kautusan at binasa sa harap ng mga tao at sila ay nangako na susundin ang mga utos na iyon. Subalit sumuway din sila sa mga utos kung kaya't napahamak ang mga taong sumuway. Sa panahon po natin ngayon, nang tayo ay makakilala at tinanggap natin ang ating Diyos bilang Lord and Savior ng ating buhay, tayo ay nakipag-isa na sa Kanya o nakipagkasundo na susundin natin Siya para sa ating kaligtasan. Subalit, paano natin makakamit ang kasaganahan at kaligayahan sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay? Sa paanong paraan po ba natin Siya sinusuway? Ito ay kung hindi tayo naglalaan ng time para sa Kanya, kung wala tayong isinasacrifice na effort sa paggawa ng mga activities patungkol sa Kanya. Mga kapatid, may purpose po ang buhay natin sa mundong ito. Ito ang dahilan kung bakit tayo inilalang sa mundong ito. Sabi nga po sa aklat ng 1 Corinthians 6 verse 19 to 20, do you know that your bodies are the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor your God with your bodies. Kaya mga kapatid, be willing to sacrifice your time, your effort in reading, hearing, learning the Word of God. Listen to God. Set a time for God. Be humble to the Lord our God. He has so much to offer us. Remember that obedience give blessings and disobedience give curses. Sabi po sa Isaiah 48 verse 18, kung sinusunod mo lamang ang aking utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. At sa aking pagtatapos ay iiwan ko po ang Matthew 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Prioritize po our relationship with our God at mamuhay po tayo ayon sa kanyang kagustuhan at walang humpay na pagpapala, kaligayahan at kasaganahan ng ating mararanasan. Tayo pong muli ay manalangin. Father God, marami pong salamat sa mensahe sa araw na ito. Tunay nga po na we can't do anything without you, Lord, dahil ang lahat ng bagay sa iyo lamang nagmumula, na kung kami ay tatalima sa iyong kautusan ay sadya po kaming mapapahamak. Salamat dahil nariyan ka upang kami ay gabayan at ingatan habang kami ay nasa mundong ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong
makikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas, 5:30 AM para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po nating i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at pagpala ng salita ng Diyos. Muli po, good morning and God bless us. To God be all the glory.